Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jamian wa barakatuh. Greetings of peace and sustainable development. Today I am Abdul Hamid K. Talusub and I will be discussing the topic about the contemporary global governance. So before I formally begin my presentation or my report, I'm going to give you a brief context of what is the contemporary global governance. So, global governance refers to cooperation among states and international actors in addressing global issues. So, dito daw ang global governance is dito natin makikita yung kooperasyon ng mga magkakaratig bansa. Dito is hindi ibig sabihin ng global governance is ito na yung tinatawag nating global government. So, later on malalaman natin yung kanilang pagkakaiba. So, here we have the emergence of global governance. It developed as globalization increased the interconnectedness of countries. So dito, sabi daw dito yung globalization daw is ito yung nung sumibol daw yung globalization, dito na rin daw pumasok yung global governance. Kasi daw dahil sa globalization is mas kilala pa natin yung ating karatig bansa at mas nakikipag-ugnayan tayo, nakikipag-trade ng iba't ibang produkto at nagkakaroon din ng deal with other countries. So here, I have here the role of global governance. Institutions such as the UN, ICC, and World Bank help promote international cooperation. So sa global governance daw, ang mga institution daw na nakakatulong upang mas mapalakas or mas mapagtibay yung ating kooperasyon with other countries is meron tayong main institutions. Isa na rito ang UN or the United Nations, ang ICC or the International Criminal Court, at pati na rin ang World Bank. Ito ang mga institusyon nagsisilbing tulay upang mas maging malakas pa yung relasyon natin sa ibang bansa, sa iba't ibang factors or iba't ibang fields ng ating trade. So, governance beyond the state. Global governance operates through international rules, laws, and agreements rather than a single world government. So, dito daw, ang global governance is hindi siya isang government mismo, kundi ang global governance ay hindi basta-basta. Ito ay merong pundasyon. At ang pundasyon nito ay ang mga international law, pati na rin yung law, pati na rin mga agreement or mga ano tawag dito? Yung mga DT or treaty, o yun. Treaty of Paris, parang ganun. When it talk about global governance is ito na yung namumuno sa ating international countries. Ang mga halimbawa lamang nito is yung mga ICC, yung United Nations, United Security Council, the International Monetary Fund, something like that. So, even though na napaka-powerful ng ating contemporary global governance kasi ito ay nagkakaroon ng kapangyarihan ukol sa mga bansa. Pero alam naman natin na each country has a sovereign power or kumbaga meron silang independence. Even though na may independence sila, meron pa rin talagang karapatan ang global governance na makialam or magkaroon ng right upang tanungin sila kasi ang pagiging parte natin sa isang global governance is ito ay importante kasi upang may pakita natin kung gaano tayo paano natin may papakita yung ating pakikipagtulungan sa ibang bansa. So lastly, the last but not the least is
dito natin tatalakayin kung ano yung mga limitasyon. Even though na meron tayong kagandahan sa global governance, meron din tayong limitasyon. So, its effectiveness depends on the willingness of states to cooperate and comply. So, base daw dito, let's say na napaka-powerful or napaka-effective ng ating global governance decisions or yung ating verdict, kumbaga. Pero, hindi natin may sasakatuparan yung ating mga layunin sa ating bansa kung wala doon yung kooperasyon at yung willingness ng other country na makipagtulungan sa atin. So, ang point lang naman dito is yung kanilang unity. Kumaga, united tayo. Kaya nga tinawag na United Nations. Kasi pag hindi tayo united, hindi natin masosolusyonan ng isang international issue. So, in conclusion, global governance enables countries to work together in addressing shared challenges. O dito, isa to sa pinakamahalagang parte ng global governance is dito sa global governance is kumaga parang ang isang bansa na independent is kumaga gina-fuse good natin upang magkaroon ng cooperation. Kasi we all believe in the saying that no man is an island. At maaaring din natin itong i-apply sa mga bansa. Kasi alam naman natin lahat na even though na napaka-powerful ng isang bansa tulad ng China, ng Japan, ng United Arab Emirates is kinakailangan pa rin talaga nila ng tulong kasi we don't all have that resources. Maaaring meron tayo na wala sa iba, maaaring meron sa iba na wala tayo. At dyan napapaloob, kaya nga may tinatawag tayong globalization or kumbaga dito tayo nakikipag trade ng mga products and services. So that would be all. Thank you.